Usapin ko lang si paring Pade, baka magka-problema tayo dito. No, linis-linis na lang tayo. Yung tinanghali ako kasi baka magpatabahan na kami doon sa palay mamaya pag napuno na ng tubig. Magpapatubig sila ngayon doon. Oh, yan oh, lumitaw na yung ano, yung okra. Hanggang bukas or Monday tatalab na yung pataba niyan. Ito yung gamit natin, tansi, para maisagad sa lupa. Almusal muna tayo. Nag-almusal na sila. Wow, fried rice, walang ulam. Wala na. Pati kayo bumili ulam. Kasi lang naman tubig, gas. Ay, gas yung ano. Isalin na. Ikot kami ng ikot ni Mother kahapon sa Angeles. Nagtatalo kami sa sasakyan kasi yung binigay na address Purok 5. Ang hinahanap ko yung street or yung baryo. Nagtanong-tanong kami doon, hindi daw nila alam yung Purok 5. Merong nagsabi, nagturo sa amin Purok 5, eto na po. Ngayon tinanong namin yung ano, yung church, dahil doon daw nakaburo yung lolo namin. Di naman kami makapunta kasi walang paparkingan yung sasakyan kasi iskinita siyang maliit. Hindi naman makapaglakad si Mother, hindi ko siya mahatid. Ang hirap nung pinasukan namin kasi walang parking. Sumabit pa nga yung si Desiree sa likod doon sa kulungan ng aso. Buti na lang, minor scratch lang. So ito po yung in-spray nila kahapon, yung fungicide Diptyne at saka Lanet, dahil may uod sila yung ampalaya. Itong okra, hintay muna natin tumalab yung pataba. Yan po yung purpose namin para sa pagdadamo, kasi usually ang pagitan namin ganyan lang, makapal. Ngayon pinalapad ko para makapasok yung grass cutter, kasi dati hindi kaya ng grass cutter, mano-mano talaga yung pagdadamo namin. So ngayon ang dadamuhan na lang natin yung puno na lang. Nandun pa yung isang grass cutter sa farm 1 sa rest house. Kung tatlo pala kayo trek, madadala nyo maghapon to. Marunong ba sa inyo? Baka madali okra kasi konting liko mo lang yan, dadali na okra dyan. Tatlo yung, actually yung grass cutter namin tatlo Itong isa pinahiran ni Saldi. Yan, shoutout kay Saldi. Yung dalawa nando sa farm 1. Kung magagamit lahat yun, saglit lang to. Ay manaabutin maghapon. Ge, ingat. Merong pumasyal dito, tagaan na daw siya, Yara. Yung pataba. Tinatanong niya kung anong gamit natin dito. Trek, maganda daw yung ano, Tropicot. Yun nga, Tropicot siya. Yara label. Ano kasi yun calcium. Ito kasing nilalagay namin purong calcium lang. Yung ano, yung Tropicot may calcium, merong ano ba yung sinabi niya? Marami daw laman kaysa dun sa purong calcium nitrate. Ilalagay na natin yung Tropicot siguro. Didilig na lang natin. Ito yung sinasabi ko. Nung bagong sabog yung palay, puno yung tubig ng irrigation. Ngayon magpapatubig kami, wala nang laman. So siguro hindi pa tayo makakapagpataba mamaya hanggang bukas. Kasi nakakadalawang pinitak pa lang daw si Black. So yung maghapon na hindi kakayanin, lalo na pagka matutuyo pa yung irrigation. Si parin Louie. Pare! Andiyan ka na sa lungga mo Dito na pare. Ayun Dito na ako sa
ano ko sa munting tahanan. Kumusta yung biyahe? Dito kanina pa rin mga alas 5. Mm. Sobra. Oo, biro yung mga habang oras na yan. Nabili yung ulam. Ay mo sabi akong tinola o Nako, almusal ba yan o tanghali yan? alian saka ito. Ano yun? Tingnan niyo po. Kayo na lang mag-ano. Oh, surprise ka ba ne? Tadaan, ano to? Tinola. Papaya. Ayos ah. Kakaiba yung ulam natin ngayon ah. Tinola. Wala tayong mahanap sa tindahan na Pagka dyan lang talaga wala akong mabibiling Wala, hindi na ako nakadaan sa palengke eh. anong kinukuha. Kukupen. Oo. Huwag palu-paluin na namin kit niyo. Marami kasing nagsasuggest sa akin na nabibitin daw sila sa vlog natin sa video. Maiksi or yung iba nagsasuggest na mag twice a day daw ako. Twice a day na upload. Para sa akin kasi parang pag twice a day parang mahirap mahirap mag ano ng twice a day. Yung minsan nga daily, yung daily nawawalan pa ako ng isang upload. Mahirap mag ano ng connect ng sasabihin mo sa camera. Hindi kasi ako yung taong yung ano yung pag nagsalita dire-diretso. Ako mag-iisip muna ako ng maigi bago tayo humarap sa camera. Actually pag nag-edit ako marami akong kinakat kasi marami din ako nasasabing mali. At saka parang mababawasan yung quality ng video natin kung magto twice a day tayo. Malay nyo pag nag-harvest na tayo dito, marami na tayong i-video yung sa farm tree, yung palay. Yun baka pwede tayong mag twice a day, pero sa ngayon hindi pa siguro. Pag marami na tayong kailangan i-content, baka sakaling maisipan ko mag twice a day. At siyempre salamat din sa mga nagsasuggest na nabibitin daw sila sa video natin. Yan nyo, pag-iigihan po natin lalo na pagka gumanda yung mga tanim natin. Kain po tayong almusal, pang almusal. Almusal eh. Almusal. Almusal na kanina. Almusal na kanina. Yan sa og nito Bing. Yan din. Giniling. Giniling. Ginising. Dito kasi sa amin malayo kami sa dagat. Ang isda dito sa amin puro tilapia at bangus, galunggong. Mahirap maghanap ng tikman mo yung Rowell's longganisa. yung papaya niyo doon kinuha niyo sa farm 2. Ay, diba? Kahit binenta nyo lang ng per kilo yun. Yung dati pinambiling kat. Oo, sayang din. Nakailan tayong kilo nun ba? 30 kilo, 5 piso isa. O hindi nyo naman pinitas yung malaki din Yung bilog. Meron ko yung 150. Hindi namin pinitas yun. Oo, hindi. Sipati pa yung magandang yun. Ano kunin natin daan? Wala na yun. Ang Gem Squad kasi pag tinanong mo yan araw-araw kung anong ulam, hindi rin sila makasagot. Anong ulamin natin bukas? Dinuguan. Hindi ako pwede na.
Pwede naman dinuguan na walang dugo ah. Ay, ginawa na ate amihan mo. Oo, ginawa niya. Ano ba yun? Ano ba yung ginawa? Wala siyang dugo, pero lasang dinuguan din. Parang pagotok lang siya. Kaya maghanap tayo ng ano na yun, yung may sampalok na. Ano yun ang masarap, talbos ng sampalok. Pinakamaas pangasin. O ano na lang, yung paborito ni Kuya, Tintad. Bicol Express. Ayun kay Bapat, dinuguan. Bukas. Dinuguan sa iba? Sa makalawa sa akin, tintad. Sige niya. Sa inyo? Sinomi. Isal. Parang ayaw niyong pakainin si Patrick ah. Baldat kami ni Brad, ano, Bicol Express na lang. Di ba yun sa inyo? Ayaw kasi sasagot kaagad nila eh. Nag-iisip pa nun. Ang bahala. Ayaw mo na niya. Ano daw, ano lulutuin natin bukas? Ihumis. Hindi. Sa papaya. Papaya. Isang linggo daw papaya. Ulam natin ngayon papaya, ginisa. Ay, bukas. Tsara. Atsara bukas. Sa makalawa, Karamba. lumpiang papaya, tapos karamba. Tinonan. Puro papaya. Nakadulo-dulo ang ginisaw. Isang linggo papaya. Ang linggong papaya na eh. Sa Sabado, mag-iba naman tayo. Ano? Sige, pagbibigyan ko kayo. Baka hindi nyo kainin ha. Baka kakainin namin yun. Isang linggong papaya. Pao mo yung papaya ni Paring Pati. Kasi euro nyo, kuhanin mo na rin. Marami yun. Na mayroon ka doon. Malinis na ito din sa kabila. Ano lang. Siguro hanggang bukas matatapos yan. Medyo lumitaw na sila ng konti. Ayun yung sili, mayroon namang natira. Pwede na rin patabaan dahil malinis na. Grass cutter na lang yan sa gilid niya na yan. Ay, importante kasi sa puno bago natin lagyan ng pataba, malinis. Ba talaga yung lupa dito sa gilid oh. Oh. Ganda ng andito, solid. Ay, nakapag-spray na sila kahapon. Ano ba yung in-spray? Fungicide tsaka ano para sa uod. Yan o, yun yung balbas nya, nakalitaw na o. Nakakapit, bukas lang nakakapit na yan dyan. Konting ano na lang, kita na natin magkukulay green na sa tanim tong bagong farm 2. Yan. Meron pa rin namang natirang magagandang sili. Mga ito mumulaklak na oh. Hindi pa kasi nakatikim ng pataba. Naalala ko no, nung nakaraang taon, ay hindi, 2 years ago, ganito ring buwan, naghahanap kami ng napapagtamnan. Yun, doon kami napadpad sa San Carlos. Doon namin nakuha yung farm 2. Tapos ano yun first week ng October. Yung time na yon walang masyadong ulan. Yung September tsaka yung October, nag-uulan lang nung bandang katapusan ng October pa November. Yun, nakapagtanim kami ng unang tanim namin doon, okra. Sakto-sakto pagtanim namin, 1 linggo yung ulan. November yun o katapusan ng October. Kaya itong buwan na to, September hanggang kalahatian ng October, medyo maganda yung panahon. Kung kagaya nung nakaraang taon, siyempre minsan pa iba-iba din. Kaya kung magagaya sa nakaraan, obligado tayong magtayo ng
tubo. Magbaon ng tubo tayo dun sa gitna. Kasi ayokong gumamit ng patubig sa NIA, sa irrigation. Kalimitan dito palay eh. Kada harvest 1.5 daw ng 1.5. Ang gulay medyo matagal. Kaya magtsatsaga na lang kami sa sa tubo. Tsaka hindi naman ganun katakaw sa tubig ang gulay eh. Hindi kagaya ng palay, talagang pupunuin mo ng tubig yan. Naman tayo nakikitang insekto. Yung 1 linggo na yan, naakit na yan. Kaman may init na, andyan na yan sa taas. Lalo na pag yung unang pataba natin. Lakas ng hangin. Daming dahon, no? Ang dami! Oh! Kapag nasa Maynila ka or sa siyudad, hindi ka makakaranas ng gantong hangin. Ang sarap. Parang ang sarap huminga. Sana wag munang umulan para recover naman yung tanim natin. Sawa sila sa ulan, sa tubig ulan. Hindi pa tumatalab yung nila pataba eh. Ay, sarap. Sarap sa probinsya. Pagka ganyan, delikado yung ampalaya. Posibleng mabali. Sobrang lakas ng hangin. Ayan, bukas matatapos na yan. Ito ayan o, nabubugbog sila o. Humilig na yung iba o. Nasasabi ko lang kanina, wag lang yung malakas na hangin. Yan ang nakakapag yan o. Kung minsan, ay naku po, posible siyang mabali. Natin ang yan. Ito pinag-anuhan ng kalabaw to eh, pinagbabaran kaya malalim. Walang tumubo dyan. Kung minsan yung hangin na yan ang nakakapagpabulugan sa sa ampalaya, nabubugbog sila, nagagalaw yung ugat. Usapin ko lang si Paring Pade, baka magka-problema tayo dito. Merong nakapagsabi kay Patrick, yung nagsasakate, baka daw mag-spray sila ng 240 dito sa kabila. Hindi po pwede yun kasi may gulay tayo dito. 240 guys, yun yung ginagamit nila sa palay na hindi pwede sa gulay. Maamoy lang ng gulay yan kahit malayo, mamamatay yung mga gulay. Napakatindi nun, napakatapang nun. Sabi ko parang hindi naman yata uubra yun, alam nilang may gulay dito. Pare, mukhang magkakaproblema tayo eh. Bakit? Nabalitaan ko mag-i-spray daw yata ng 240 dito sa kabila. 240? Oo. Sino kabila? May talong daw. Anong 240 kayong gamit nila? 240 yung pwede sa gulay. Dalawang klase yun, di ba? Oo, yung isa, yung amay.
Yung amay pwede basta wag lang maanggihan ang gulay. Yung ginagamit ko. Amay, pwede yun. Oo, pwede yun. Kahit katabi ang gulay. Ah, okay. Basta wag lang yung ster. Ang ster kasi mabango yan. Oo. Alam naman siguro nilang may gulay kami dyan. Oo. Mama, kailan mag-i-spray daw? Ang balita ko, bukas daw eh. Ay, alamin ko. Oo, sabihan mo na lang ano. Oo. Kasi mahirap na, baka madali yung gulay namin. Pagka-amay, wala yan. Hindi. Oo, sana nga. Oo. Wag lang Di ba ster. yun yung sa ano yun, sa palay yun, di ba? Pandamo? Oo. Ginagamit yan kaya sa palay. Kasi dito, karamihan dito gumagamit. Amay na lang kasi may mga halaman. Okay. Pagka amay kasi sana walang nga, oo. problema yan. Ang kaganda ng mga okra mo. Oh. Bilis lumaki. Yung sa'yo? Wala eh, natubig eh. Eh, pinatabaan namin kahapon. Ewan ko kung Ang problema ito ngayon, pagka hindi mag-ulan, walang tubig. walang tubig. Mag-iigiban na lang namin sa bibig. Malalim ba ito ilog dyan? Malalim? Malalim yan. Hmm. Pero ano, drum na lang sa sasakyan ko. Kulong-kulong. Kasi may mga upo ako niyan. Oo. Obligado kang mag-delega na. O sige. Basta may pare. O sige pare, paanuhan mo na lang bukas ano? Sige pare. Paalala na lang. Oo. Baka kasi oo. So ayun guys, meron sinasabi si Paren Pade na baka daw amay yung dalawang klase daw pala yung 240. Ako kasi hindi ako gumagamit nun eh. Yung amay. Pwede daw sa gulay yun, huwag lang maanggihan yung gulay. Pero yung isang klase ng 240, kahit malayo, matangay lang ng hangin, masusunog yung gulay natin. Mainam na yung agapan natin, paalala lang. Bagay, alam naman nilang may gulay dito. Ano yun? Asan? Yung nasa sako. Kadami naman niya. Grabe naman. Mada. Oo. Thank you. Oo. Salamat. Daanan na lang namin mamaya ano. Saan to? Harvest sa kabila? Dito sa ano. Ay, oo. Oo. Thank you. Ang dami. Oh, tara na. Bukas naman.